Hello, hello. Hello, hello, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi ko po alam kung kayo po ay nakatulog kagabi na maayos, pero salamat sa Panginoon dahil napakabuti ng Lord sapagkat tayo po ay nagising. Hindi lahat ng tao nagigising, pero ikaw kaibigan ay ginising ka ng Lord with a purpose. At ang purpose ng Lord ay maganda na makita natin yung kanyang ah, kabutihan sa ating mga buhay. Opo, napakabuti ng Panginoon Diyos. Hindi natin alam kung si kapatid ay nandiyan na. Tingnan natin ha. Wala pa. Hindi ko alam kung nakapunta ho kayo sa mga taga Bacolod kagabi ay isinagawa po yung Pilgrim Walk. Nagsimula sa San Sebastian, sa seminary, opo Sacred Heart Seminary, papunta sa dyan sa San Sebastian Cathedral kagabi. Adolfo Gabato Villacura, bro, magandang umaga. Uh, Advance Happy New Year sa buong pamilya. Maayong buntag bro, sabi niya, God bless. Villacura. Maaari po ninyong ilagay ang inyong location at ang inyong parish priest para ho ma-shoutout natin ng mabuti. Even yung inyong parish priest. Salamat bro Adolfo Gabato Villacura. Oh. Alam ko na nagkaroon ng iba't ibang diocese sa Pilipinas. Paano sinalubong yung Jubilee year, no? Uh, sa amin kagabi sa Bacolod. Elizabeth Baknat, magandang umaga po, maayong buntag, sir. God bless ang sabi niya. Maraming salamat kapatid na Elizabeth Baknat. Advance Happy New Year sa iyong buong pamilya at sa inyong parish priest. Mukhang hindi si kapatid na Apple. Sige. Simula na po tayo. Edelito Otida, good morning bro, watching from Mandaluyong City. Maraming salamat kapatid na Edelito Otida. God bless sa buong pamilya. Opo. Sige po, tayo po ay magsisimula na. Hindi natin alam kung si kapatid na Apple ay nandyan lang sa tabi-tabi or medyo Okay. Sige, start tayo. Alas 6 stress na po kasi. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa Naka-Brad kasama si Brad Calix. Ang Kabrad ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin nitong alalayan, palakasin, at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na mas maging malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral ng simbahang Katolika. Sinusubukan din natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang kaisipan, damdamin, at ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon ay araw ng Lunes sa buwan ng 30 sa buwan ng Disyembre 2024. At tayo po ay mananalangin. Wala si kapatid na Apple. So, pangungunahan ko na yung ating prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell, and on the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. JB Trembilla Akma, Tembrevilla. Magandang umaga bro. God bless sa buong pamilya. Advance Happy
New Year. Alan Jeline Castillo, magandang umaga po. Maraming salamat. Sabi ni Adolfo, taga Aluginsan, Cebu. Yan. At yung kanyang pare ay si Father Rizalino Raipan. Maraming salamat, Bro Adolfo. Alright, mga kapatid, greetings muna tayo. Gusto kong batiin yung aking mother na si Mama Elsie dyan sa bahagi ng Rizal, si Eloisa, si Fred Al, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, magandang umaga, si Buddy, si Bimbim, si Paulo na kanyang anak na nag-celebrate ng birthday kamakailan, si Picoy, si Rock, si Esme, at yung kanilang mga anak. Si Julie, si Julie sa si Ronly andyan sa bahagi ng Pangasinan, magandang umaga po. Kay Ate Lydia, magandang umaga ate. Kay Buboy, kay Sheila, at sa lahat ng mga nakasama natin dyan sa Asinggan, Pangasinan, nung tayo po ay pastor pa. Tayo po ay nakapagpastor dyan ng 7 years sa bahagi ng Pangasinan. So maraming salamat po. Binabati ko rin si Bishop Patricio dito sa Diocese ng Bacolod. Bishop, magandang umaga po. Si Father Dominic de Ramas at yung iba pang kaparian na kasama nila. Sister Mercy ng Pauline Media. Si Reverend Father Hubert Abellana ng St. Therese of the Child Jesus, Quasay Parish sa Barangay 35 Pads. Magandang umaga po. Si Reverend Father Breden Ray Gamala, ang spiritual advisor ng CFD Bacolod. At lahat ng tropa ng Catholic Faith Defenders sa Bacolod, Granada, Taloc at Kabangkalan, magandang umaga. Especially kay Doc Rentilla, kay Christian Paul Gaylan, ang aming presidente, si Harvey Anki, ang Vice President, si George Sarquiles, ang Secretary, at si JB Akpa, ang Treasurer. Jem Essentialis, bro, magandang umaga. Maraming salamat for joining. God bless sa buong pamilya. Ganon din kay Alvin Sin Paharon Meta. Magandang umaga po. God bless. At doon din sa Granada kay Bro Herald Deloso, ang Presidente, Pipito Barbon, si Jem Essentiales, si Rod, si Rex at iba pang tropa natin dyan. Magandang umaga po. Kay Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto Pads, magandang umaga po at nagdadasal po kami ng inyong pangkalusugan. Ganon din kay Bro Wendell, gandang umaga. At sa iba pa, nakasama dyan sa Punto por Punto. Kay Bro Novedora, bro, magandang umaga. Belated happy birthday, happy 51st birthday. Salamat. And Lord willing ay patuloy kayong gabayan ng Panginoon Diyos. Alright. Magandang umaga po kay Bro Mario Talatayo. God bless sa buong pamilya. Advance Happy New Year, Bro Mario. Ganun din kay Mariby Cabato Largo. Magandang umaga po. God bless sa buong pamilya. Kay Bro Danny Mendoza, maraming salamat for watching. Batiin ko lang yung ating mga sharers, mga kapatid. Ang babaeng Katoliko, salamat. Kay Joseph Senimi ng Alcantara, Cebu. Kay Ems Aspe Sagales ng Cavite City. Kay Rick Deliosa Garsuta. Shoutout daw kay Father Rapi and Father Ludi ng St. Francis Xavier, Paris, Malapatan. Kay Darling May Peñaflor Sibonga, magandang umaga po. Edison De Mihilio, magandang umaga bro. God bless sa buong pamilya. Ganon din kay Corazon Gagi ng Davao City, kay Joseph Anyabieza ng Buenaventura, Bohol. Magandang umaga po. Mga sharer po itong binabanggit natin. Si Ariel Berhis, salamat. Meg Lubrido, Lomongo Curapao Jason, Jessica Aray Torrente, Luciano Torrente, Timbal Oni Bahian, Sabior H. Gabriel, kay Enting Narem, Catholic Faith Defender, kay Resty Baljos Carolino, Oliver Catol, Getaruelias ng Punta Princesa, Cebu City, at sa Our Lady of Fatima. Maraming salamat sa inyong pag-share at yung iba pang hindi ko nabanggit. Binabati ko rin yung mga overseas natin na nakikinig at nakikitambay sa ating kabrad. Maraming salamat po sa mga sumusunod kay Sosimo Inojo Jr. dyan sa Ireland. Salamat po. John Paul Ruby, bro, magandang umaga. God bless sa buong pamilya. Kay Angel Amoma sa Japan, Alex Dugang sa Columbus, Ohio, USA.
kay Elenita Billete, Thessaloniki sa Greece, Rosa Tadeo ng Hong Kong, kay Roberto Galang sa Rome, Italy, at kay Ta Arnel Jawod Sigosyo sa Malaysia. Maraming salamat po sa mga viewers natin na nasa ibang bansa. Sa Binalbagan Servants of the Divine Mercy, magandang umaga. Sister Apple, magandang umaga. God bless sa buong pamilya. Sa Binalbagan Servants of the Divine Mercy, kay Chubby Martin, kay Bro Boots. Uy, magandang umaga po. Kay Bro Pabs Gonzales, sa mga elder. Kay John Inglis, ang All for Jesus Life Ministry. Kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco at Joseph Benedicto. Magandang umaga po. Sa buong tropa ng PESMA Plus dyan sa Israel, magandang umaga, tanghali o gabi. Salamat po mga kapatid, salamat sa inyong pananalangin sa ating broadcast. Samanawa kayo ng Panginoon Diyos sa inyong mga ministeryo. PESMA Plus dyan sa Israel. God bless. Ang buong tropa ng Latin Rosaries Missionaries, maraming salamat po sa pagsuporta sa ating ministeryo, naka-Brad. Binabati ko rin po ang San Juan Nepomuceno Parish Church kung saan si Brad Calix ay miyembro. Si Reverend Father Lou Antore Frank ang aking parish priest at ganoon din si Reverend Father Robert Christopher Nobles. Magandang umaga po sa inyo mga pads. Ang aming seminarya na si Simon saka si Kent, maraming salamat. Anthony Canillas, good morning bro. Kumusta? Watching from Abaca, Kataingan, Masbate, Saint Rafael Healing and Deliverance Charismatic Community. God bless sa pamilyang Canillas bro. At mabanggit nyo sana yung inyong pare na na nangangasiwa po sa inyo. Salamat Anthony Canillas. Salamat po for watching from Masbate. Sister Malu at Bro Bernardo Apoyon and Company dyan po sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag. Good morning po sa inyo. Alright. Konting announcement bago tayo dumako sa ating word sa Gospel for today. Alas 6:12 na po na umaga. Antabayan niyo po yung aming tambalan ni Bro Nove sa January. Wala pa siyang fixed na araw kung kailan ho mangyayari yan, pero once a week. Depende pa ho yan sa kanyang schedule. Hopefully, yung schedule na alas 6 ng umaga ay po pwede si kapatid. Baka kasi may sarili siyang broadcast ng ganyang oras. Tignan natin kung anong oras kami. Kung kailangan ko mag-adjust, edi adjust tayo. Di ba? Kung alas 7, kung halimbawa sa gabi siya pwede, edi mag-adjust tayo at least once a week. Kasi tambalan po yan tambalang Brad at Noe yan tabayan yan. Mukhang maganda yan excited na ho iba Pipito Barbon, magandang umaga bro sa buong pamilya. God bless. At pagkakaroon tayo ng pagbabalita sa January 6 magsisimula. Monday to Friday lang ho si Brad Calix, no? Ang pamagat po ay Brad Balita. Yan, Alas 12 ho ng tanghali yan, hanggang alas 12:10. Merong tayong pagbabalita mula sa Negros, balita sa national, kung ano nangyayari sa Maynila, balitang international sa labas ng bansa at balitang Vatican. Yan po yung gagawin ni Brad Calix. Simula po yan sa January 6, Lord willing. Monday to Friday lang po yan. Antabayanan nyo yan. Yung State of Grace sa TV, supportahan nyo po yan. Yan po yung ating bagong YouTube channel. Baka ho pwede, baka naman. Opo. Makahingi po ng suporta sa inyo mga kapatid, makakapag-subscribe po kayo at puntahan po ninyo ang YouTube channel na State of Grace TV sa YouTube. Carmen Tabudlong Ganya, maganda umaga po. Pakilagay po ninyo yung inyong location at yung inyong parish priest. Bro George Kiles, maganda umaga po. Regal sa iyong may bahay at salamat sa ating Panginoon Diyos. Sige, dyan na muna tayo. Diretso po tayo sa ating Gospel for today. Andito po tayo sa Luke chapter 2, verse 36 to 40. Opo.
The prophet Anna was also there in the temple. She was the daughter of Panuel from the tribe of Asher, and she was very old. In her youth, she had been married for 7 years, but her husband died, and now she was 84 years old. Night and day she served God in the temple by praying and often going without eating. At this time, Anna came in and praised God. She spoke about the child Jesus to everyone who hoped for Jerusalem to be set free. After Joseph and Mary had done everything that the law of the Lord commands, they returned home to Nazareth in Galilee. The child Jesus grew. He became strong and wise, and God blessed him. Mga kapatid, kagabi ho ay dito sa Bacolod ay nagkaroon po ng pilgrim walk. Nagsimula po doon sa Sacred Heart Seminary, naglakad ho papunta ron sa San Sebastian Cathedral. At sa panguna po ni Bishop Patricio ay pinasimulan itong pagbubukas ng Jubilee 2025. Maaga ho ako doon. Actually, nabutan ko pa yung misa. Opo. At dumating yung point na natapos ang misa at pinalabasan na ho yung mga tao doon, even yung mga nasa gilid, pinapupunta sa harapan. Kasi sinarado yung simbahan. Kaya lang hindi ho ako tumagal doon kagabi. Kasi medyo sumakit na ho yung ngipin natin. Hindi ko kaya yung pain. So nag-decide ako na umalis lang din. Pero natuloy ho yun kasi pagdating ko po sa bahay, nakamonitor po ako eh. Sa DYAF po, nakamonitor ako sa mga nangyayari, and I would like to thank the Lord sa opportunity ho na nangyari po yun. At isang hudyat po yun ng simbahang Katoliko, nationwide and worldwide, ay handa ng harapin ang panibagong hamon ng buhay, itong pilgrimage sa 2025. Nagpapasalamat tayo. Isang kagalakan na maging bahagi si Brad Calix sa simbahan itinayo ng ating Panginoong Yesus. Ray Agaton, magandang umaga bro. Sabi niya, good morning brother. God bless sa buong pamilya, sa buong tropa dyan ng Agaton family. Pakilagay niyo po yung location niyo ha, saka yung inyong pare para ho ma-shoutout natin. Mga kapatid, gusto ko lang puntusan dito sa kababasa lang ho natin na sa ating gospel reading sa Luke chapter 2, 39 to 40. Yun po yung gusto kong i-highlights. Ano ba yung sangkap ng masayang tahanan? Sa verse 39 to 40, may nakita po ko dyan na 5 prinsipyo sa mga talatang yan. Anong makikita natin sangkap ng masayang tahanan? Kasi importante to di ba tayo bilang Katoliko, we are family, we are a big family. Bakit big family? Kasi ilang billion tayo? 1.3 billion ang population ng Katoliko worldwide. Ba hindi ho biro yung billion na yan na ma-count tayo dyan sa billion na yan. Sa Pilipinas, dominante pa rin ang Katolisismo rito sa Pilipinas. Bagamat may mga nagsulputang iba't ibang denomination, mas marami pa rin ho tayo. At dapat proud ka bilang isang Katoliko na katulad ni Brad Calix. Ano po yung sangkap na masayang tahanan? Kasi nakita natin dito, after Joseph and Mary had done everything that the law of the Lord commands, they returned home to Nazareth in Galilee. Una, mga kapatid, kumpleto ang pamilya. Kumpleto ba sila? Yes. Joseph, si Mary, saka si Jesus. Kumpleto, pamilya eh. Hindi mo naman pwede tawagin na pamilya yung wala pang anak eh. Hindi pa ganap na pamilya po yun. Mag-asawa lang po yun. Kaya ang sinumang wala pong mga anak pa sa panahon natin ay nagdi-desire din ho sila na magkaroon ng anak para makumpleto. Kumpleto ang pamilya. Opo. May mga batang lumaki sa mga lolo at lola at ang ating obserbasyon, hindi sila masyadong nadidisiplina. Pagusto lang sila sa gusto nila. Generally speaking po ito wala po akong binabanatan sa inyo rito. Ito po'y obserbasyon lang natin. 54 na tayo eh. Marami na tayong naobserbahan sa buhay.
Opo. Kaya ho, maski na ho siguro kayo, mapapansin nyo at, medyo ano yan, totoo yan, Brad. Iba yung mga batang lumaki sa lolo't lola. May mga batang lumaki na malayo sa magulang, mga OFWs. Alam naman natin ang kwento kapag gano'n. Mas marami po yung wasak na tahanan sa mga OFWs. Bagamat kompleto sa mga material na gamit yung mga anak, pero the mere fact na malayo ang relasyon, wala yung presensya ni nanay, lalo na, marami pong nangyayari sa mga anak. Hindi po ba? Pero dito sa case ni Jesus Christ, buo yung pamilya po, kompleto. Nandun si Joseph, nandun si Mary, bagaman si Joseph ng kalaunan, maaga po itong namatay si Joseph. Opo. At natira na lang yung mag-ina na si Blessed Virgin Mary, saka itong si Jesus. Pero kompleto ang pamilya. Tanungin ko po kayo, kompleto ho ba ang pamilya nyo? Nandiyan pa ho ba yung nanay nyo? Si tatay nandiyan pa ba? Medyo may edad na, no? Nakakatuwa kasi yung nakita ko kahapon yung lola ni Apple Ano yun? 78 ba yun, Apple? 78 At si Apple nandun pa yung kanyang nanay at yung kanyang tatay. Alam mo, pag nagkaedad tayo, ako sa edad ko na 54, ano ho? Nandiyan pa yung mama ko maaga namatay yung aking tatay, mga 50 anyos mga ganun Pero masaya ako dahil bagamat hindi na kami kompleto ngayon, iba yung kapag ka bumabalik ka dun sa nung mga bata pa tayo, kompleto nandiyan si tatay, nandiyan si nanay. Pag may problema sa puso, takbo kay nanay, di ba? Ganun yun Pag may problema sa ibang bagay, takbo kay tatay. May tatakbuhan. Ito maganda pag kompleto yung pamilya. Kamusta ang pamilya mo? Kompleto ba? Kung nandyan pa yung parents mo, alam mo magandang gawin yan i-cherish mo yung moment. Kasi pag nawala na yung mama mo na may edad na si papa mo na nagpaaral sa'yo, malaking kawalan yun Ako. Kaya i-cherish mo yung moment na nandyan pa yung parents mo. At yung mga kabataan nakikinig probably sa broadcast ni Kabrad, kung may mga magulang kayong pinag-aaral po kayo, samantalahin po ninyo yung pagkakataon na maipakita rin naman sa kanila yung pagpapahalaga. Edward Mulliken Jr., magandang umaga po. God bless. Advance Happy New Year po sa inyo. Now, pangalawa, makikita natin na makadiyos ang pamilya, ang mga magulang. Ang sabi ng verse 39, after Joseph and Mary had done everything that the law of the Lord commands. Meron po kasing requirements ang mga Hudyo noong unang panahon. Required silang pumunta ron sa templo at may mga ginagawa po yun. Pwede natin sabihin na makadiyos ang mga magulang ni Jesus. Ano po yung advantages kapag ka ang magulang makadiyos? Yung bata lumalaki na magiging makadiyos din. Importante ho yan sa panahon natin na makadiyos ang parents. Pag makadiyos ang parents, alam nila na ang linggo, pagpunta sa misa yan, di ba? Hindi na kailangan mag-away yung lalaki, yung tatay sa kasinanay, pupunta ba sa misa o hindi. Hindi, alam nila yan. Ang maganda sa atin kasi araw-araw yung misa natin sa Katoliko, di ba? Depende na yan. Siyempre, kung working po yung parents, malabo yung daily mass. Pero at least once a week, nandun sa simbahan. At ang maganda nito, sama-sama sila nagsisimba. Corazon, Gagi, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya. Importante ho ito na makadiyos ang magulang. Ano naman ang nangyayari kapag hindi makadiyos yung magulang? Magulo yung tahanan. Lagi nag-aaway po yun. Opo, wala pong kapayapaan yun. Sa umaga pa lang maingay na yung babae, parang Armalite na yung bibig o walang respeto ang isa't isa, nag-aaway sa harapan ng mga anak. Sabi ni Corazon na watching from Davao City. Sabi ni Edward Mulliken, good morning brother, advance happy new year. God bless.
Ganon din po sa inyo. Importante ho ito mga kapatid na maka-Diyos yung magulang. Ang tanong ko sa inyo, tayo ba ng mga parents maka-Diyos tayo? O tayo pa yung pasimuno na, wag muna tayo magsimba kasi may problema tayo. Wag muna tayong dumalo sa misa. O galit kayo sa inyong pare. Di ba? May mga ganun sigurong setup no? Opo. Maganda po ito na sana tayo ay maging maka-Diyos katulad ni Joseph sa si Mary. Mapalad si Jesus kasi maka-Diyos yung kanyang mga magulang. Pangatlo, hindi lang ho kumpleto ang pamilya. Pangalawa, maka-Diyos ng mga magulang. Pangatlo, may sarili pong tirahan eh. Yan po yung sangkap na masayang tahanan. Kompleto ang pamilya. Pangalawa, maka-Diyos na magulang. Pangatlo, may sariling tirahan. Nasa talata ba yan? Mababasa ba yan, Brad Calix? Na may sarili silang tirahan? Opo, nandyan po. Sabi dyan, they returned home to Nazareth. Now, magkaiba po yung house sa home. Opo, iliwanagin ko lang. Kasi yung house, yan yung structure. Yung home, yan yung kompleto ang pamilya. Yan yung maka-Diyos na magulang. O, pwedeng malaki ang maganda structure eh. Pero kung nag-aaway lagi yung magulang dyan, lagi nagkakagulo, hindi po home yan. House lang yan. O alam mo na, ano pagkakaiba ng home sa house? Medyo mas malalim yung home eh. O pwedeng maganda yung tirahan nyo, nakakondo pa kayo. Kung lagi kayo nag-aaway dyan sa kondo na yan, na ilang milyon nyo binili yan, wala naman kayong kapayapaan dyan, nagbubuntalan yung mag-asawa, nag-aaway sa harap ng mga anak, di wala rin kwenta po yan. Opo. Di bali nang doon sa ika nga tagpi-tagpi, diyero yung bahay, parang squatter type lang. Okay na ho yun. Pero kompleto tayo. Masaya na hindi po tayo nagre-reklamo kung ano pong uulamin natin. Yun po, doon ako. Doon po ka sa simple na yun. No? Nung nakita natin, may sariling tirahan. Bumalik sila eh. Doon sa Nazareth. Doon po yung hometown ni Jesus. Sa Nazareth. Oho. Kaya nga may nagsabi na, meron bang mabuting tao manggagaling sa Nazareth? Para sa panahon natin, yan po yung tondo eh. Yung Nazareth, yan po yung tondo. Pag sinabi mong tondo sa Maynila, magugulo tao dyan. Mga may tattoo yan. Mga walang kinabukasan ng majoriting tao dyan. Mga, mga halangang bituka. Yun po, pag sinabing tondo. Doon po lumaki ang ating Panginoon Diyos eh. Opo, sa ganong environment. And yet, masusurpresa ka. Bakit po? Ikaapat, na sangkap ng masayang tahanan. Hindi lang ho kumpleto ang pamilya. Ikalawa, maka-Diyos ang mga magulang. Pangatlo, may sariling tirahan. Nakalimutan ko yung tanongin dito. May sarili ba kayong bahay? Maski na po yan rent to own. Mas maganda po yan. Kaysa yung umuupa tayo, taon-taon ang laki ng upa nyo kung 5,000 pinakamaliit eh. Di ba? Nabayad dito sa Bacolod, 5,000. O magkano sa isang taon yan? Dito na ako sa rent to own. Di ba? Yan. May tahanan ba tayo? Yan. Kung may tahanan ba tayo, kamusta yung mga taong nasa loob ng tahanan? Yan, magandang tanong po yun. Ikaapat, responsable yung mga magulang. Now, wala ho sa talata na nakalagay na responsible parents itong si Joseph sa si Mary. Pero I assume, ito'y theological opinion, mga kapatid, na kasi hindi pwedeng lalaki ng maayos si Jesus na irresponsable magulang. Hindi ho, hindi pwede yun. Hindi ho po pwede yun, mga kapatid. Now, tinanong ko uli si Google. Sabi ko, ano ba ang katangian ng isang healthy person? Alam mo sagot ni Google? Ito raw yung characteristics of a healthy person. Okay? Kasi nga responsable yung mga magulang, pinalaki nila si Jesus. Palagay ko ito meron ito si Jesus. Sabi ni Google, characteristic of a healthy person, number 1 is free from sickness and diseases. Okay?
free from sickness and diseases. Pangalawa, shows no unnecessary anxiety. Pangatlo, has self-confidence. Ikaapat, has organs and organ system which are healthy and function properly. Yung mga organs na yan, yung liver, yung heart, etc. Oho. Tapos is free from social and mental stress. Naniniwala ko mga kapatid, dahil nga responsableng magulang si Joseph sa si Mary, naging maayos ang buhay ng ating Panginoong Yesus. E paano na lang kung si Joseph ay lasinggero, na tatay ni Jesus? Etong si kanyang ina na si Maria ay chismosa. Kabaliktaran ng inaasahan. Anong klaseng pamilya lalaki si Jesus? Baka si Jesus, kung hindi responsable yung mga magulang, kung hindi kompleto ang pamilya, kung hindi makadiyos ang kanyang parents, kung wala silang sariling tirahan, at irresponsable yung kanyang mga magulang, alam mo mangyayari kay Jesus? Barumbado. Baka lasinggero din si Jesus, may mga tattoo si Jesus sa panahon niya. Kung meron na nun. Nakikipagbasagan ng mukha si Jesus nung panahon niya. Yung kanyang kabataan, hindi na nakwento sa gospel kung ano nangyari sa edad na 13 hanggang 29. Walang nakarecord sa Bible Oh. Pero dahil nga po lumaki si Jesus sa magandang environment, bagamat yung Nazareth ay hindi kaaya-ayang lugar sa panahon nila. Pero dahil ang mga magulang ay may takot sa Diyos, sila ay kompleto, may sariling tirahan, ang parents niya ay responsable. So natural, yung kanyang anak, si Jesus, naging maayos ang buhay. Ikalima, pero bago yan, ang tanong ko sa inyo, responsable ba tayo magulang? Ang mga tatay po ba may mga trabaho po? O nagpapasaway po tayo? May mga tatay na wala naman trabaho, tapos nag-expect pa ng magandang ulam. Wala na ang trabaho, nananakit pa ng asawa, nambubugbog pa. Ang masakit yan kung impluensya po na nakadroga pa. May ganyan ba, kabrad? Opo, marami yan. Hindi na ho yan pwedeng itago. Kasi yung realidad ng buhay kapag ang Katoliko ay hindi matino. Kaya nga sinasabi ko madalas dapat look forward natin 2025, maging matino tayo na Katoliko. Bakit? Nung pastor pa kasi ako, sino ba laman ng sabungan, ng kasino? Sino ba gumagawa niya? Ano po religion nila? Sino po yung mga madalas nakukulong, nasasangkot sa mga krimen? Sige nga kwentuhan nyo nga po ko. Ano pong religion nila? Hindi po ba? Mapapahiya lang po tayo Kaya nga sa kabila ng mga challenges na yan sa buhay natin, may nakikita pa ba tayong pag-asa? Meron po. Meron pong pag-asa lagi. Ang mahalaga lang naman, may realization ng isang Katoliko na hindi matino itong 2024. May realization siya na sa biyaya ng Diyos, ayusin niya ang buhay niya. Nasasabihin mo from now on, kabrad, pagpalo ng January 1, magiging responsable na akong tatay. Maghahanap na ako ng trabaho, hindi na ako mananakit ng asawa ko. Yung mga anak ko, encourage ko na mag-aral. Yun po yung mga responsable na magulang Huwag po nating irason na mahirap po tayo. Marami po tayong pwedeng gawin. Opo. Para may pakita natin yung pagiging responsable natin. Marami nagtatapos na cum laude ng mga bata. Nandun yung parents nila sa bukid nagtatrabaho Nagtitinda ng balot Sa gabi yung tatay Baga kayod kalabaw para maigapang lang sa pagtatapos yung mga anak. Driver po Naging abogado yung anak niya Driver po yun security guard po. Yung mga ganong kwento. Responsable na magulang po yun. Now, gone are the days
na kayo po ay sinasaktan nyo asawa nyo, wala na nga kayo maibigay, nananakit pa ho kayo, wag na po, wag na po. Itigil nyo na po yan. Hindi po yan yung sangkap na masayang tahanan. Opo, di bali nang mahirap tayo. Okay? Basta po walang ganyan, walang sakitan. Babaeng Katoliko, maganda umaga. God bless sa buong pamilya. Kay Maya Rodriguez Acohedo, maganda umaga po. Kay Michelle, maganda umaga po sa inyo. Now, ikalima, ano po resulta nito kapag, kasi pinag-usapan natin sangkap na masayang tahanan sa talatang 39 hanggang 40, nakita natin kumpleto yung pamilya. Pangalawa, makadiyos na mga magulang. Pangatlo, may sariling tirahan. Ikaapat, responsableng mga magulang. Ikalima, pinagpala ho ng Diyos, no? Mga anak na pinagpala ng Diyos. Nakita rito sa talatang 40, sabi dyan, the child Jesus grew. Lumaki po siya. He became strong and wise. So, makita mo rito, physical, mental, emotional, at panghuli dito, ang sabi ng talata, and God blessed him. Yun ho yung maganda. Ano po yung sangkap na masayang tahanan? Kompleto ang pamilya. Kung kompleto yung pamilya mo, matuwa ka, magalak ka, i-appreciate mo yung parents mo. Kung tayo mga parents, andyan pa yung mga magulang natin, medyo may edad na, i-appreciate natin hanggat nandyan pa sila. Pangalawa, makadiyos ba tayo ng mga magulang? Pag makadiyos po tayo, alam natin na meron tayong responsibilidad sa pagdalo sa misa. Ang hindi ho pagdalo ay mortal sin, ayon po sa ating mga kaparian. Yung sinasadya mo na hindi dumalo sa misa, pinagpapalit mo na nasa bora ka pag Sunday, nasa party ka ng Sunday, at hindi sinasadya mo na hindi ka dadalo sa misa, that's a mortal sin. May sariling tirahan. Ikaapat, responsableng magulang. At itong apat na to, pagka ito ay naandyan, yung pagpapala ho ng Diyos sa ating mga anak ay naandun. Gusto nyo bang magkaroon tayo ng ganito na ito yung mga sangkap ng isang masayang tahanan? Looking forward sa 2025, maaring kabaliktaran yung sitwasyon mo ngayon ng pamilya mo. May pag-asa pa ho. May nakikita akong pag-asa. Magandang umaga sa akin, may bahay kay Annalyn Ledesma Calixtro. Maraming salamat ma for joining. And God blessed him. Bakit pinagpala ng Diyos si Jesus? Sapagkat kompleto ang pamilya. Makadiyos yung mga magulang niya. May sarili po silang tirahan, siyempre. Bagamat yung mga nagsisimula wala sa ngayon, pero eventually, nagkakaroon. Maski na maliit. Lalo na kung responsable ang mga magulang. Tapos, may bonus pa. May pagpapala ang Diyos sa mga anak natin. Sa madaling salita, huwag tayo umasa ng pagpapala na galing sa Diyos kapag iba yung buhay natin. Pagka hindi na ho natin nasusundan yung prinsipyo ng aral ng Biblia, ikalawa yung turo ng simbahan, huwag po tayong mag-expect ng blessing from the Lord. Na pagpapalain nila ng Diyos yung ating trabaho, negosyo, yung mga anak natin, kung malayo tayo sa Diyos. Walang problema si Lord, mga kapatid, tandaan natin yan. Never ho na binigyan tayo ng problema ng Diyos, na binigyan tayo ng sakit ng ulo. Wala ho. Hindi yan pwedeng gawin ng Diyos. Tayo ang may atraso sa Diyos. Tayo ang may pagkukulang. Anong plano natin? Number one, magkaroon tayo realization. Now, pangalawa, gawan mo yan ng paraan yung realization mo. Na-realize mo nga mali ka, tapos wala ka naman din ginawa. Naging passive ka pa rin bilang Katoliko. Wala kang plano. Bahala na. Si Batman. Hindi pwede. Tandaan nyo, pag namatay tayo, merong kagad judgment. Pag namatay po tayo, haharap ka kagad sa Diyos. Kung saan ka pupunta, malaman mo na kagad.
Eh, buti sana kung namatay tayo, purgatorio punta natin eh. At least, may 95% ka na siguradong papunta ng langit eh. Kung sa purgatorio ka papunta. Eh kung nag-assume ka ng langit, impyerno pala punta mo. Ganun pwede ba yun, kabrad? Yes. Huwag tayo masyadong kampante. Wala ka naman ginagawa sa lupa, nagpapasaway ka dito. Eh, anong gagawin ni Lord sa'yo? Natutuwa ba si Lord sa'yo, nagpapasaway ka? Hindi mo pinapakita yung Christian life mo na matino. Matutuwa ba si Lord sa'yo? Eh, alam mo na sagot. Di ba? Kaya nga no wonder, minsan kinukuha na ni Lord yung nagpapasaway eh, ng maaga. Kasi hindi papayag si Lord na magpapasaway ka for life. Marami ka ng chances eh. Binigyan ka ng Lord ng pagkakataon magbago, ayaw mo eh. Oh, ang masakit dyan, pag namatay ka, humarap ka sa Diyos, expect mo na punta ka ng langit, iba pala yung lugar mo. Paano mo matitiyak yan na magiging maganda lugar mo later on? Sumunod ka na sa kalooban ng Diyos. Opo. Edremelo Veras sa Maribo, bro. Magandang umaga. God bless sa buong pamilya. Ganon din kay Yam Montejo. Maraming salamat po. Salamat for joining. Mga kapatid, mahalaga po to yung sinishare dito ni Brad Calix. And I hope makatulong ito mga kapatid. Kasama yung sarili ko dyan. No? Hindi ko pinupwera sarili ko. Yung mga sinishare ko sa inyo, ito'y para din po sa akin. Para to sa atin mga kapatid. Bilang isang layman, ay mahalaga ito na maalalayan po talaga natin kayo. Kasi hindi naman tayo papayag na parang okay lang tayo. Hindi. May pinapagawa si Lord sa atin at dapat ma-fulfill natin yon. Habang inaantay natin yung kanyang muling pagparito sa lupa para kunin tayo, importante maghanda tayo. Makipaglaban tayo sa Diablo. Huwag tayo makijoin sa kanya. Marami nang bumabatikos po sa atin. Ipakita na natin na pwede pala tayo maging matino na Katoliko. Na hindi na katulad noon dati. Hindi na katulad noon dati. Asamin na natin yan mga kapatid. Kaya po natin yan. Kaya po natin yan. Alright, yan po yung sangkap na masayang tahanan base po sa talatang 39 hanggang talatang 40 na nakita po ni Brad Calix na isinishare po sa inyo. Una, kumpleto ang pamilya. Ikalawa, makadiyos ng mga magulang. Pangatlo, may sariling tirahan. Ikaapat, responsableng magulang. Ikalima, mga anak na pinagpapala ng Diyos. Alright, alas 6:43 mga kapatid, bago tayo manalangin, ay may mga announcement tayo. Mga kapatid, makinig po kayo sa Factbusters PH sa YouTube. Marami pong sinishare dyan si Kabornok ng mga bagay-bagay kung papaano po tayo lalalim sa ating pananampalataya, lalo na kung paano natin depensahan yung ating pananampalataya laban po sa mga maling aral. Ine-expose ni Kabornok dyan ang Iglesia ni Manalo, ang dating daan, at yung grupo ni Kibuloy. Opo, yan po dyan siya umiikot si Kabornok. Kaya ho, kung meron kayong pagkakataon, puntahan nyo sa YouTube ang Factbusters PH. Sa FB page niya na The Beloved Catholic, puntahan din po ninyo mga kapatid. Sa Alitea Netcast Bacolod, ang Doktrina Kristiyana ay nandyan ho every Saturday alauna ng hapon. Si Bro Harvey Angke po ang host at si Bro George Aquiles ang nagbabahagi po ng salita ng ating Panginoon Diyos. Pangatlo, maging bahagi po kayo ng ng CFD, Catholic Faith Defender sa inyong lugar. Tanungin po ninyo ang inyong parish priest kung meron po niyan. At kung meron ho, dumalo kayo sa mga seminar. Ang purpose niyan, ituro sa atin ang doktrina ng simbahan. At pag nalaman mo yung doktrina, siyempre, ipagtatanggol mo yan doon sa mga umaabuso na mga sulpot na denominasyon sa Pilipinas. May mga Catholic Lay Apologetic Seminar dito kami sa Bacolod. I think isa po sa organized na CFD ang Bacolod dahil meron kaming Catholic Lay Apologetic Seminar. Yan po ay
Mga 3 hanggang 4 na meetings po yan. Diyan po tinuturo yung mga basic. Kaya ho, kung kayo po ay seryoso sa inyong pagiging Katoliko, dumalo po kayo dyan, mga kapatid. Ha? Maging miyembro kayo ng Catholic Faith Defenders. Ano po layunin yan? Makipagdebate? Hindi po. Malaman yung aral na simbahan, ma-appreciate nyo, at madepensahan nyo. Ibig sabihin, paano nyo sasagutin yung mga kaibigan nyo, yung mga barkada nyo na nagsasalita ng di maganda laban sa ating simbahan, di mapaprangka nyo sila. In a nice way. Ha? Huwag tayo doon sa debate, ha? May gumagawa na po niyan. Gusto ko lang batiin po yung iba nating mga mga regular listeners natin, si Elizabeth Malinaw Tapia, si Edwin Digomio, Laida Hontilla, dyan po sa Diocese of Tagum City, Lectors Ministry Christ the King Cathedral. Kay Toto Victor Mamburam, Montalban Rizal, Melinda Paclipan Cornelia, Davao de Oro, Louis Ryan Pascual sa Nueva Ecija, Gideon Rabalos, si Catalonia, Bernie Rivas sa Jensan, Hart Rodriguez, Emilia, Orlando Fabrique, PSL Daniel TV, Edita Hubo, Lourdes Morales Olivar, Moises Padilla, kay Celso Lazona Malasarte, Edita Ang, Renz Libongkogon, Eduardo Ondo Bating, Leo Duluhan Orga, Aika Ekat ng Leyte, Dulia Paguntalan Iloilo, kay Zinke Shuhuko ng Negros, Raydan Garcia, Feliciano Bacleo ng Misamis Oriental, Junior Coronel ng Buhangin Davao City, Monching Lakwarin Salon, Renato Oghayon ng Misamis Oriental, Tolentino Ato ng Ampatuan, 3rd DSC ng Sumirara, Kaluya Antique, kay Nelly Hamo ng Diluan Cebu, Roy Montano Arabaca Marawi City, Jerry Gamilong ng El Nido Palawan, Ronald Rofila Consolacion Cebu, Benjuben Palermo Herolane, John Francis Dinal Banghilino, Angelo Ruiz Coraming, Jumar Di Iron, Abs Gonzales, Rosary Ninowe, Teddy Padilla ng Iligan City, Jimmy Oren ng Antipolo City, Edison de Mihilio, Herman Sotari Dona, Ronelio Etak ng Isabel Leyte, Elizabeth Bacnat, Valencia Bukidnon, Philip Cesar Herrera ng Tansa Cavite, Maia Rodriguez Acohedo, Ellen Rose Cuerpo ng Oslob Cebu, Antonio Canillas, si Peter Bladhero ng Kabangkalan, Anselmo Lasponia Heraldes ng Mambaling Cebu, Etnara Nogardmon, Edna Pitalio Paralles, Lemotak Neneng, Rael Velarde Loreto Bacalso Jr., Dani Habasa, Andante ng Northern Samar, Josel Mahinay Silva ng Negros Oriental, Bernie Ann, si Bro Tata Taprisa, Sami Lumaktod, Erlin Banawan, si Rene, Our Lady of Fatima, Louie Cao, Benjoben Palermo, ito nabanggit ko na, Alex Digit, MJ Mapingahan, Luciano Torrente, Leyte, Raydan Garcia, Bernie Ribas, si 3rd DSC, si Father Tanoha Alan, dyan sa Semirara Island, Albert Madrona, Belsondra Cyrus Malabia, Jerry Pipito, Alice Buen Paburian, Adolfo Gabato Villacura, okay, si Renato Oghayon, Cagayan de Oro City, San Agustin Parish, Teddy Padilla, Iligan City, St. Michael the Archangel Parish, si Bas Buten Deloso, Sultan Naga di Maporo, Lanao del Norte, Yet Bukapili, Marlon Tuay, Tual, Dayday, Josie Ico, Edison Dimihilio, sa Dumingag, Zamboanga del Sur, Herman Sotaridona, April 6, si Romel Handairan,
Ladores, Angie Clarit. Victoria Sabarisa, Joselito Celis, Abuan Bondad, Feliciano Bacleon, Magsaysay Misamis Oriental. Kay Father Joe Carl Marx, DCP, Diocese of Pagadian, San Isidro Labrador, Paris, Dinas. Christian Yanson, Perlin, St. Joseph Regional Seminary, Iloilo. Si Bro Onol Camposo, seminarista po yan sa Sacred Heart. Vicente Mejiliano. Si Rose Garcia Senun, Philip Tapayan Lomag, Rodolfo Hernandez Jr., Rex Mailen, Rego Perocho, Alan Jeline Castillo ng Northern Samar, Gilbert Sabibo Dangoy, Albert Madrona Belsondra, Cabuyao, Laguna, Bin Makasaol, Alvin Gulay Balaba Sr., Armando Biligrino Kibal, Elvita Oñate Liedo Joseph. That's all. Mga kapatid, tabayanan yung aming tambalan ni Bro Noe, Brad and Noe next year. Pag-pray po ninyo na magkaroon kami niyan kasi napag-usapan na po namin yan, schedule na lang po niya yung inaantay ni Brad Calix. Opo. Ipag-pray po ninyo. Mga kapatid, ito'y panawagan dito sa Diocese ng Bacolod sa mga kaibigan namin na mga diocese na churches o parishes. Magkakaroon po kami ng San Juan Nepomuceno Parish ng Dinner for a Cause. Baka po pwede kayong tumulong sa amin. Yan po ay may tema na ang pagpahayag. Yung proseso nito ay mapupunta ho sa pag-install po ng helicopter ceiling fan. Ito po ay merong 500 na bayad ang per ticket. Sa mga interesadong tumulong sa simbahan po namin, sa aming parokya, maaari po kayo magtanong kay Brad Calix at pumunta po kayo doon mismo sa parish office sa Sumag para ho tukol dito sa sa Dinner for a Cause. January 5 po yan, next year, 2025, Sunday, Feast of the Lord's Epiphany, alas 6 po ng gabi, gagawin yan sa covered court. Dinner for a Cause, San Juan Nepomuceno Parish, dyan sa Sumag. DYAF, makinig po tayo sa mga taga Negros, 1143 kHz. Pwede kayong bumisita po dyan sa downtown ho yan. Magkakatabi lang yan ng San Sebastian Cathedral, Bishop's House, at yung ating station na DYAF 1143. Pwede ko kayo mag-drop by. Oho, punta kayo mismo ron. Po, pwede po. Pero siguro January na kasi ho, medyo alanganin na po sa mga panahon na ito. Pwede kayo tumawag sa 475-0428 at sa kanilang cellphone number na 0906-453-1921. Dali lang, tingnan ko lang dito kung meron pa ako announcement dito. Gumawa po tayo ng GC para po sa mga OFWs po natin o kaya labas ng bansa. So gagawin po ni Brad Calix yan by January ho ay magsisimula na po tayo. Kasi may mga nakikinig tayo mula sa Ireland, Japan, mula sa Greece, sa US, meron po tayo. Kaya ho, ise-separate ho natin yung grupo na ito. At please join sa ating Catholic Prayer Warriors Global Initiative Network. Ito po yung dating Pray Tayo Global Ministry na sinimula ni Brad Calix. 3 taon na po ito. Pinalitan ko ho ito ng pangalan. Kasi nag-left the group na yung mga kasama ko dito. Opo, dahil nagsabi na po tayo na Katoliko na po tayo. Opo. So, ginawa nating Catholic Prayer Warriors Global Initiative Network ito. Si kapatid na Apple yung mangunguna rito. January po ang start nito, mga kapatid, alas 8 ng gabi hanggang alas 9 lang. So, kung kayo po ay interesado, ilalagay namin yung pangalan nyo dito. Just feel free to attend. Hindi naman po ito sapilitan. Kung sa tingin nyo, bakante ka ng alas 8 hanggang alas 9, Monday to Friday lang po ito, ng gabi. Join lang po kayo. Wala po itong no worries ho. Lalagay lang namin yung pangalan nyo, kaya ho, sinasabi ko na po sa inyo ito. Para just in case available kayo, Monday to Friday pala, alas 8 hanggang alas 9. Yan. Si kapatid na Apple po yung bahala po. Mga kapatid, supportahan niyo si Brad Calix sa ating YouTube channel na State of Grace TV. Mag-subscribe po kayo. Kailangan po natin ng maraming subscribers.
Lahat po ng mga reflections ni Brad Calix ay dyan po natin inilalagay. At yung mga mangyayaring pagbabalita by January, nandyan po yan sa State of Grace TV lahat. Lahat ng mga pwedeng gawin ni Brad na mga makakatulong sa atin ay dyan po lahat yan ilalagay sa State of TV, State of Grace TV. O supportahan po ninyo yan mga kapatid. Alright. Parang wala naman na akong naalalang announcement so far. Sige po, tayo po'y mananalangin. Maraming salamat, Shia Montejo, Rapet Abiliar, magandang umaga po. God bless. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Aba, salamat po sa inyong salita. Nakita namin dito ang sa Luke chapter 2 ang ilang mga prinsipyo ng sangkap na isang masayang tahanan. Nakita namin na kompleto ang pamilya, makadiyos na mga magulang, may sariling tirahan, responsableng magulang, at yung mga anak na pinagpala ng Diyos. Tulungan nyo kami, ang kabuang Catholic community sa Pilipinas. Mangyari ito sa amin. Nais namin magkaroon ng isang masayang tahanan sa 2025. Gusto naming makita ang galaw ng Diyos sa aming buhay. Magsimula sa amin ng mga magulang, pababa sa aming mga anak. Ganon din sa aming mga hanap buhay. Ama, pinagdadasal ko ang aming Santo Papa Francis, gabayan niyo po siya sa kanyang pangkalusugan. Nagdadasal kami ng inyong kalooban para sa kanya. Bigyan niyo po siya ng wisdom. Pinagdadasal namin ng mga cardinal sa Vatican na ingatan niyo po sila. Magawa nila yung kanilang mga responsibilities. Patuloy sila magkaisa. Pinagdadasal namin ang lahat ng mga bishops sa buong Pilipinas. Nawa po'y maging patuloy sila na maalagaan ang mga parishes sa pamagitan ng pag-aalaga niya rin sa mga kaparian. Lord, maraming pare ang maraming kinakaharap na mga hamon. Nagdadasal kami na ilayo niyo po ang mga kaparian sa pag-aabuso sa kapangyarihan, na ma-involve sila sa anumang mga illegal activities, ma-involve sila, Lord, sa immorality, ma-involve sila sa ibang mga bagay na magpapahina ng kanilang espiritual na buhay at yung effectivity bilang pare, na magiging dahilan upang ang ilan sa mga Katoliko ay maghanap ng ibang simbahan. Huwag naman sana. Pinapanalangin namin yung aming mga kaparian na patuloy nilang balik-balikan yung kanilang sinumpaan sa Diyos, ang kanilang bukasyon. Alam ko napakahirap maging pare at kami nakikiisa sa pananalangin para sa kanila. Blessed Virgin Mary, please spare po us. Pinagdadasal po namin. Samahan niyo po ang aming mga kaparian. Kami ho ng mga magulang, tulungan niyo kami na maging responsable pa sa taong paparating. Nais naming makita, meron kaming isang malusog na tahanan. Balansing pamumuhay na talagang inuuna ang Diyos. Pinagdadasal ko lahat na may mga karamdaman ngayon na mga Katoliko na marahil inooperahan sa mga sandaling ito. Mga doktor na mga Katoliko na nag-oopera. Lord, I just pray. Huwag sana sila magkamali sa procedure na ginagawa nila. May mga nagdadialysis, may mga sakit na cancer. Tulungan niyo po sila, Ama. Sa inyong kalooban, we just pray for healing. Pinagdadasal namin ng aming bansa, ang aming presidente, si BBM, si Inday Sara, patuloy magkasundo. Pag-pray namin nalalapit na eleksyon sa Mayo next year. Bigyan niyo po kami ng mga righteous na mga leaders, mga tao may takot sa Diyos. Pinagdadasal po namin na magandang kalusugan namin. Ma-enjoy namin na maghapong ito ng Lunes. Maraming salamat, Ama, sa inyong salita. Tulungan niyo po ang aming Bishop Patricio sa Bacolod. Samahan niyo po siya at ma-enjoy niya ang kanyang paglilingkod na patuloy na may pagpapakumbaba. At dumadalain kami na magkaroon nawa na marami pang chapters ng CFD sa buong bansa. At patuloy naming alamin ang doktrina ng simbahan
yakapin ito at matuto kaming dumepensa laban sa mga maling aral. Lord, maraming salamat po. Pinagdadasal ko si Bro Novedora. Patuloy mo siyang gamitin. Bigyan siya ng talino at gabay sa mga pastor na na-convert sa Catholicism. Tulungan niyo kami. Marami pa mga pastor marahil ang nagnanais sumama. Kaya lang natatakot kasi walang suporta pagpunta sa Catholic. Pero Panginoon Diyos, pinagdadasal namin na itong organisasyon na pinangungunahan ni Bro Novedora ay magiging maayos po ito. Pinagdadasal namin yung proseso ng mga pastor na malilipat dito sa simbahan later on sa taong 2025 dito sa Negros. Pinagdadasal namin na sana maasikaso namin sila na maayos. Paano namin maalala yung kanilang pamilya sapagkat yun ang pinaka-big deal sa mga pastor na magdi-decide mag-join sa Catholic. Kamusta ang pamilya? Ano ang mapapala nila? Lord, nagpipray kami. Bahala na po kayo sa amin. Ito'y matinding laban at kami nagdadasal po ng kalooban nyo para dito. Lord, salamat po. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Timbal Oni Bahian, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya. Mga kapatid, pakishare naman itong video natin ha. Ikalat po natin to sa Catholic community para makinabang din ho ang marami. Naku, maraming salamat po for joining sa ating kabrad, and Lord willing, bukas po ay magkikita ulit tayo. Yung usapang Katolisismo, sa January na ho yun, yung panggabi natin ha. Kasi medyo alanganin ngayon eh. Balik natin siya ng January, yung usapang Katolisismo, kada gabi ho na, alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.